Gandang gabi po mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ano po? Tunay na napakaganda, kaaya-aya sa ating pagmasid kung nagkakaisa at laging sama-sama ang mga magkakapatid. Ano po? Salamat sa Panginoon. Yan po ay nasa Psalm 133. Tunay po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So ngayon mga kapatid, tayo po ay muli mag-aaral ng salita po ng Panginoon. It's a privilege for me to deliver or be a messenger, a mouthpiece of God para po sa atin pong pag-aaralan. Ang atin pong topic ngayon ay isa sa 8 gospel concepts. Ito po ay yung 5th natin, which is about Jesus Christ. Ito po ay isang mahalaga na maintindihan po natin sapagkat tayo pong lahat ay tinatawag na Kristiyano, na halaw sa salitang Kristo o tagasunod ni Kristo. Kaya kung hindi po natin nakikilala ang Kristo na ating sinusunod, hindi po tayo matatawag na Kristiyano. Kaya ito po ay isa sa pinakamahalagang parte. Hindi pala isa sa pinakamahalaga, kundi ang pinakamahalaga na parte natin bilang mga Kristiyano, ang makilala pa natin ang Panginoon sa kung sino siya ayon sa kanya pong salita. So, samahan niyo po ako sa aklat po ng Juan. So, John chapter 14 verse 6 bilang atin pong paunang talata na atin pong pag-aaralan. John chapter 14 verse 6. Ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Juan, Kabanata 14, mga talata o talata 6, ito po ang sinasabi ng kanyang banal na salita. John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa oras pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, at minsan pa ay kami po'y makakapag-aral ng iyo pong salita ng sama-sama. Panginoon, tulungan niyo po kami. Kami po ay nananalangin sa Santong Espiritu na siyang kumilos at gumawa sa amin pong mga puso, O Diyos, upang patuloy pong maging mainit palalo ang aming pong pagkilala sa Panginoong Hesus at patuloy pong magbaga, O Diyos, ang aming pag-ibig sa Kanya. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maisabuhay po namin ang aming pong pag-aaralan, Panginoon, at magtulak din po sa amin upang kami po ay humayo at ipakilala naman ang Panginoong Jesus sa lahat po ng tao na amin pong nakakasalamuha. Kasabay nito, Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo. Ikaw pong manguna sa akin. Ang iyo pong salita, ang siyang patuloy po naming maunawaan, ang aming pong mapag-aralan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, meron po tayong isang expression na naririnig natin na halo sa isang tunay na pangyayari. Ito po yung salitang all roads lead to Rome. Kasi po nung unang panahon sa imperyo po ng Roma, ang sentro po nila ay yung Rome. Ito po ay sa Italy. At dahil ito po ang sentro nila, ang daan na ginagawa po nila, kasi magaling pong builders ng road ang mga Romans. So from the city, lahat ng mga bansa at lugar na kanilang nasasakop, gumagawa po sila ng daan palabas mula sa kanilang city. Kaya kung susundin mo po ang isang brick road, inevitably doon ka mapupunta sa sentro ng imperyo ng Roma. Yan po ay ang Rome. Alam niyo po ang nakakalungkot mga kapatid. Marami pong tao ang nag-aakala na ang pagpunta sa Diyos o sa Panginoon ay parang pagpunta sa Roma. Ibig sabihin, marami daw na pwede tayong daanan, hindi lamang ang Panginoong Jesus, kung hindi marami pang iba na pwede tayong daanan para makarating tayo sa Diyos. But dear brothers and sisters, I am here tonight sa inyo pong harapan para sabihin sa inyo na ang tamang pagkilala kay Kristo lamang ang tanging daan para makapunta tayo sa Diyos.
Ulitin ko po, ang tamang pagkilala at pananaw sa Panginoong Hesukristo ang tanging daan upang tayo ay makarating sa Diyos. Ngayon, ang tanong po sa gabing ito, ano ba ang tamang pananaw patungkol sa Panginoong Hesus? Kasi po marami pong mga tao or majority ng mga tao ang nakakarinig at kilala ang Panginoong Hesus. Marami pong mga tao ang alam ang kanyang pangalan, pero hindi talaga siya tunay na nakikilala. Kaya po ngayong gabi, meron po akong dalawang mandatory truths na dapat bawat Kristiyano ay alam ito. At hindi lamang basta alam, kung hindi ito ay nakatimo sa ating puso at ito ang umuukupa sa ating pong pag-iisip at ito dapat ang nakikita sa ating pong mga gawa. At ang dalawang katotohanan pong ito, una, na si Kristo is the perfect eternal Son of God. Pangalawa, that Jesus Christ is the perfect obedient Son of God. Jesus Christ is the perfect eternal Son of God, and He is the perfect obedient Son of God. Yan pong dalawang katotohanan yan ang atin pong papalawakin at sa biyaya po ng Panginoon ay atin pong pag-aaralan sa gabi pong ito. Una, ang sabi po ng salita ng Panginoon, again, Jesus Christ is the perfect eternal Son of God. Let me direct you to John chapter 1, verse 1, mga kapatid. And then, by the end of this message, we will circle back sa John 14, verse 6. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The first truth about Jesus na dapat po nating maintindihan na ang Panginoon po ay Diyos. Kung saan ba nagmula ang Panginoong Jesus? Yan po ang isa sa pinakamahalaga na dapat po nating malaman. Alam niyo po ba na halos lahat ng major religions sa mundo, they have something to say about God. Jesus Christ, I mean. Ang Islam po, they respect Jesus Christ. Actually, pag sinasambit po nila ang pangalan na Jesus Christ sa kanila pong lengguwahe, sa Arabic, lagi nito sinusundan na pagpalain nawa ang kanyang pangalan. Lagi may ganun po kasi sa kanila si Jesus Christ is a prophet of Allah. Sa ibang relihiyon po, they regard Jesus Christ as the epitome of goodness na kayang gawin ng mga tao. Sa ibang mga samahan po, ginagamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pati nga po sa mga albularyo, ginagamit po nila ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. But very few, if not none of them, had experienced God, Jesus Christ, and know Him. Lahat sila may alam patungkol sa Diyos, sa Panginoong Jesus, pero hindi nila talaga nakikilala ang Panginoon. Ang sabi po dito sa John chapter 1, in the beginning was the Word. Meron po mga tao na nagsasabi na ang Panginoong Jesus daw po ay hindi Diyos sapagkat meron daw siyang simula. John 1:1, in the beginning was the Word. Dito po mahalaga yung salita tinatawag natin word study kasi sabi po dito, nang pasimula, sabi dito was. Ibig sabihin, may salita na. Nung nagpasimula daw ay meron ng salita. At ang salitang ito ay sumasa Diyos. Ang sabi po dito, with God. He is at face-to-face with God. Ipinapakita po dito na ang Diyos po, bagamat siya'y iisa in substance, pero meron na po siyang tatlong persona. Eternally, it's already existing, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. He is with God. Jesus Christ or the Word was with God. And lastly, on verse 1, sabi po dito, and the Word is God. We have to realize that Jesus Christ lives eternally. Unang-una, being the perfect eternal Son of God, Jesus Christ exists
eternally. Ito po ang attribute na Panginoon lamang ang nagtataglay. We can live everlastingly, walang hanggan, pero meron tayong simula. Tanging ang Panginoon lamang po, ang Diyos lamang ang nariyan na bago pa ang simula, umiiral sa kasalukuyan, at hanggang sa pangwalang hanggan, siya ay mananatiling nariyan. Yan po ang katangian ng Panginoon. He is eternally, and He is the eternal Son of God. Secondly, as Christ is the perfect eternal Son of God, He is the all-powerful Son of God. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Kung ano po ang kapangyarihan na makikita natin sa Diyos, ganon din po ang kapangyarihan na ipinapakita ng Panginoon. Tingnan po natin mga kapatid, sa Colossians chapter 1, kung paano ipinakita ng salita ng Panginoon ang preeminence o ang kadakilaan ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 15, He is the image of the invisible God, firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers of all things, or authorities. All things were created through Him and for Him. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang lahat po ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Jesus Christ is already present. Genesis chapter 1. In the beginning, Elohim. Alam niyo po, ang salitang Elohim is a plural form po ng salitang Eloah. Yan po ang singular form ng God. Pero ang ginamit po para sa Diyos is Elohim. Ang sabi po ng mga theologians, ito daw po ginamit upang maipakita o at least makapture ang kalakasan at kapangyarihan, the immensity of the power of God. But also, it gives us the glimpse na ang Diyos ay umiiral sa tatlong persona. And Jesus Christ is all-powerful God, present in creation. Ang sabi po dito, all things were created through Him. Yan po ang Panginoong Jesus. You have to realize that this is the Jesus Christ we are dealing with. Mga kapatid, nawa po ay kung makompronta tayo ng katotohanan ito, huwag po natin basta-bastahin ang Panginoong Diyos. And the third subpoint po mga kapatid, ang sabi po dito, ito po ay tatlo lamang po ang kinuha ko, marami pa po tayong makikita about the deity of Jesus Christ. Napag-aralan na po natin ito ng Sunday school natin kay Pastor Marlon. If you would remember, few weeks, ilang linggo na nakaraan. But here on the third, He has the same glory as God. Ang kanya pong kadakilaan ay kagaya ng glory o kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ang sabi po niya sa John chapter 17, glorify me with the same glory I had with you. Yan po ay bago mamatay ang Panginoong Jesus. Sabi sa John chapter 17. Then when we go to Hebrews chapter 1, ang sabi po dito sa verse 3, He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of His nature. Kung gusto mo daw makita at makilala at mamalas ang Panginoong Diyos, pag nakita at namalas mo ang Panginoong Jesus, nakita at namalas mo ang Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya kay Tomas, nakita mo na ako? Kasama mo na ako? Hinahanap mo pa kung sino ang Diyos? Sabi mo sa akin, ipakita ko sa iyo kung sino ang Diyos Ama? Kasi ang Panginoon po is the exact imprint, the exact radiance of the glory of God. Meron po mga tao nagsasabi, ang Panginoon naman is just an angel. Para lang din niyang si Michael the Archangel, si Gabriel,
the Archangel. Sino pa ngayon sa GrabZoom? Joke lang. Alam niyo mga kapatid, kung itutuloy po natin dito sa Hebrews chapter 1, na dito na po ang sagot natin kung si Jesus Christ po ay isang anghel. Ang sabi po dito, verse 4, having become much superior to the angels, as the name he has inherited is far more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have begotten you"? Sa Panginoong Jesus lang po yan. You are my son. Hindi po ito bilang pag-aampon, kagaya ng sa atin. We are sons of God. Amen? Pero yan po ay pag-aampon sa atin through Jesus Christ, through faith in Jesus Christ. Pero ang Panginoon po, He is cut from the same cloth. Same substance as God. Same glory as God. Same power as God. And same eternal nature, kagaya po ng Diyos. Kagaya po ng sinabi ko, marami pong tao ang nakakakilala sa Panginoon. Kahit kilala niya ang pangalan, Jesus, sabi nila, kilala din pati apelido, Jesus Christ. But on a deeper level, very few people really knows God. Meron po akong kilalang isang bata na nung unang panahon is, pwede nating masabi na fan siya ni Jesus Christ. Kasi sobrang fascinated siya sa mga stories about Jesus Christ. Sunday school, lagi siyang umaattend, lagi siyang attentive, hindi lang sa games, kung hindi sa pag-aaral, pag story time na patungkol kay Jesus Christ. Alam na niya kung ano mga susunod na mangyayari. Pag sinabi ng teacher niya daw na, ang story natin ngayon ay about sa pagpapagaling ni Jesus Christ sa paralytic. Alam na niya kung sinong paralytic yon. Pag-umpisa pa lang. Kasi may ilang paralytic pong pinagaling ang Panginoon. Yung may kasamang mga kaibigan, yung paralytic sa may Pool of Bethesda. Di ba? At dumating ang punto na itong batang ito ay naging young people. At yung mga teachers niya ng children ministry ay nakaharap niya sa Bible quiz. And wouldn't you know it, natatalo pa niya sa Bible quiz yung mga teacher niya. Pag tinanong siya, bakit alam mo yan na pag-aralan po namin sa Sunday school? Pero alam niyo po ang buhay ng batang yon, miserable. Kasi kahit ang dami niyang alam sa Panginoon, kahit na fan siya ni Jesus Christ, alam niyo sa sarili niya na kung mamatay siya, hindi siya pupunta sa langit. Totoo po yung story niyan. Kasi yan po ay ako. Bago po ako nakakilala sa Panginoon. Kilala ko siya on the surface level. Pag po mayroong mga may nagtatanong patungkol kay Jesus Christ, hindi ako nahihiyang sumagot kasi alam na alam ko. Pero alam na alam ko din na sa oras na ako'y mamatay, hindi ako pupunta sa langit. Masalimuot po ang buhay ko noon kasi gusto kong, bilang isang bata, gusto kong ma-meet yung expectation ng mga tao sa akin bilang anak ng pastor na hindi ko naman nakilala. Ang hirap po noon. Pero internally sa akin, wala akong Diyos, wala akong Kristo. Not until on that faithful summer day noong 2007, narinig ko po ang mabuting balita. And na-realize ko, I'm a sinner. Hindi ho mahalaga kung gaano kadami ang pagkakaalam ko sa mga Bible stories. Hindi ho mahalaga na hindi ako nagiinom. Hindi mahalaga na hindi ako naninigarilyo, nagmumura. Kasi pupunta pa rin ako sa impyerno. Ang kailangan ko ay ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sana po makilala natin ang Panginoong Hesukristo ng tuluyan, lubusan at tunay sa ating buhay bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth Jesus as Lord, that is prerequisite ng pagiging Kristiyano. You confess with your mouth na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Hindi lamang basta tayo ay maligtas
na dapat natin siyang i-confess. Dapat ito'y makita sa ating buhay na si Kristo talaga ang ating Diyos. Kasi meron pong mga tao, meron pong mga Kristiyano na kung halimbawa ito ang puso nila, ang nasa trono, sila pa rin at ang Diyos nakaupo, ang Panginoong Sus nakaupo sa sahig. Siya pa rin ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Alam ko po yan, kasi yan din po ako. Dumating din po ako sa punto ng buhay kong yan. Na ang Panginoong Hesus ang nakaupo sa lapag, ako ang nakaupo sa trono ng puso ko. Hindi pa rin natin masasabi na si Kristo ang ating Diyos. Kung gano'n mga kapatid, hindi po dapat tayo manatiling ganyan. Tayong mga taong iniligtas ng Panginoon, dapat sa atin nakikita na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang ating Diyos. At hindi ang ating pong mga sarili. Therefore, we need to submit to Christ as Lord, not just to know about Him, but to experience Him and really submit our lives to God. Secondly, mga kapatid, Jesus Christ is the perfect, obedient Son of God. This second truth, mandatory truth about Jesus Christ, is about His perfect obedience nung siya'y nabuhay dito sa lupa, na nagresulta sa kanyang katwiran o pamumuhay ng may katwiran. Hindi ko po sinabi na doon lang nag-umpisa ang katwiran ng Panginoon, kung hindi ang kanyang obedience sa Diyos Ama ay nagpakita ng katwiran. Okay? Para sa atin, not just to be an example for us, but also to provide a way for our salvation. Mahalaga pong parte ito ng ating pong kaligtasan. Ang malaman natin na ang Panginoon po ay sumunod ng lubusan sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya po makikita po natin, ang unang bahagi po nito ng obedience ng Panginoon is that Jesus was undefiled. He lived out His earthly life in complete submission to God without ever sinning. Kasi po, ang kasalanan, kagaya po na pag-aaralan namin sa Young People at Young Pro, ay anumang bagay na taliwas sa kalooban at kagustuhan o katangian ng Diyos. Ang Panginoong Hesus po ay namuhay ng tuwid sa harapan ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 4, verse 1 to 10, ito pong famous na story or account ito when Jesus Christ was tempted by Satan. Alam niyo po, this temptation is the same temptation Satan used para po mahuli niya si Eva at si Adan. Pero nung ito po ay ginamit niya sa Panginoong Hesus, hindi po ni minsan nagkaroon ng puwang ang kasalanan na makapasok sa atin pong Panginoong Hesus. Sa punto na nagkamali at bumagsak, nagkasala at nag-fail ang tao, dito nag-succeed ang Diyos. Kaya po may mga taong nagsasabi, who is God? God is everything that man is not. Alam niyo po, mga kapatid, kung gaano kalaking biyaya ang nangyaring iyon? Alam niyo po, ang pamumuhay ng Panginoong Hesus na banal ay sobrang halaga po para sa ating mga tao na naghahangad ng kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 22, kagaya po ng memory verse ko kanina, ang sabi po dito, He committed no sin, and He uttered no deceit. At habang siya'y tinututya, habang siya ay nire-revile, He did not revile in return. Habang siya'y namimigati at nahihirapan, hindi man lamang siya nagbanta. But He kept entrusting Himself to Him who judges righteously. Yan po ang buhay
ng ating pong Panginoong Jesus sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. That's why, kung meron po tayong iisipin, paano ba mabuhay ng matuwid sa Panginoon? Buhay lang po ng Panginoong Jesus ang dapat nating tingnan. Huwag po nating titingnan ang buhay ng kahit na sinong tao. Only Jesus Christ is able to hit the mark. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. O lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon maliban sa Panginoong Jesus. Siya lamang po ang may buhay na matuwid sa Panginoon. Pangalawa po, yung obedience po ng Panginoon. Second subpoint is that Jesus is obedient until the very end. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 6 pababa, have this mindset which was also in Christ, that although He existed in the form, or existed as God, He did not regard His equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant, katawan ng tao, katawan natin, and obeyed the Father even to the point of death. Ito po ay plano ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama po is the planner of our redemption. And Jesus Christ willingly submit Himself to the plan and obeyed God until the very end. Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang kabuuan ng ginawang ministeryo ng Panginoon dito sa lupa. Para pong ganito ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus po, parang isang utang, mga kapatid. Halimbawa, ako ay may utang. 1 million pesos. Si Brother Ivor ay may utang siya. 2 million pesos. Pupunta ako sa isang tao, sabi ko, halimbawa ay may isang tao akong pinagkakautangan na gusto na akong ipakulong. Sabihin ko, naku, kailangan ko itong kausapin itong taong ito, kailangan ko may makatulong ako para makausap namin ng maayos. Hindi ko pwedeng kausapin si Brother Ivor. Brother Ivor, samahan mo nga ako at ikaw ang gagawin kong backer ko, ang gagawin kong guarantor ko para makausap ko yung pinagkakautangan ko. Ano po sasabihin ng pinagkakautangan namin? Mas malaki pa nga utang yan sa saob. Baka kayo ay pagsapinin ko, dalhin ko kayo para di ba, sa kulong. Hindi po. Ang isasama ko ay isang tao na may kakayanang magbayad at may kagustuhang magbayad ng aking utangan. And that is what Jesus Christ did. Ang pamumuhay po ng Panginoon ng kabanalan dito sa lupa at ang kanya pong kamatayan sa krus, yan po ay naging transaction ng Diyos para sa atin. Kaya po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He bore our sins in His body on the cross that we might die to sin and live in His righteousness. Ganito po ang nangyari. Yung pagkakautang ko, kinuha ng Panginoon at siya ang nagbayad nito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo na dapat ay para sa akin. At yung kanyang katwiran o yung kanyang pamumuhay ng may katwiran, yun naman ang ibinihis niya para sa akin. Yan po ang nangyaring transaction sa krus ng Kalbaryo para sa atin, mga kapatid. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sa kanya'y manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God is willing to save you. Jesus Christ is willing to save you. Kaya ang sabi niya sa Matthew 11, come to me, all you who are weary. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nahihirapan, mga napapagal sa inyong buhay.
at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. If we would just confess that Jesus Christ is Lord and believe in our hearts that Jesus died and rose from the dead, we will be saved. Yan po ang dapat nating malaman patungkol sa Panginoong Hesus. Kung malaman po natin ang dalawang katotohanan ito, isa lamang po ang ating magiging kahahantungan. Malalaman natin na si Jesucristo ang buhay, ang katotohanan, ang daan patungo sa Diyos. Walang ibang makakapunta sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung meron man po sa atin mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa Panginoon o kilala nyo si Kristo pero hindi nyo pa siya lubusang nakikilala, inaanyayahan ko po kayong submit yourself to God and believe with your heart that Jesus Christ is Lord and you will be saved. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Lumapit po tayo sa Panginoon. Aming dakilang Diyos, salamat po. Salamat Panginoon sapagkat hindi namin lubusang maunawaan kung bakit kaming mga marurumi, mga uod sa iyong harapan ay binigyan mo ng pagkalaking biyaya sa aming pambuhay. Iyong sinugo ang Panginoong Hesus upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at ialok sa amin ang pinakamalaking regalo na aming maaaring matanggap. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa amin pong mga puso. Ang mga tao po na walang relasyon sa iyo sa gabing ito, maging mitya po ito, Panginoon, ng kanilang pananampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ng conviction ng iyong Holy Spirit, isuko po namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon Diyos. At para sa amin pong namumuhay, na kami pa rin po ang Diyos sa aming pong mga puso, patuloy niyo po kaming turuan, gupuin ng iyong salita ang aming pong mapagmatigas na puso at patuloy na magpahinuhod sa aming pong Panginoong Hesus. Ikaw po ang maghari sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan at kapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.